day po sa inyong lahat. Dito po tayo ngayon sa restaurant at ngayong umaga, meron tayong bisita na taga Asinggan, Pangasinan. Sir, pakilala po kayo. Ako po si Juanito Mendihar po sa Asinggan, Pangasinan. Barrio Dumampot. Barrio Dumampot. Si Sir, ano ulit, Sir? Juanito po. Juanito. Si Sir Juanito. Kasama niya si Ma'am, mahiyain. Ayaw magpakita ni Ma'am. So, Sir, ano po yung sabi niyo kanina? 3 beses na kayong Nag-attempt, wala kayo. Pangatlo ngayon. Hindi nila ako nadadatnan. Nakausap ko si Jeff dati. Sir Jeff, nung pagpunta namin dito, wala ka pala. Punta ka rin ng farm. Opo. Talagang very busy talaga. Alam ko po. Opo. Pasensya na kayo. Kaya direct na lang ako nagko-call kay Jeff para sigurado na lang. Actually, si Sir Jeff, siya yung nagmamanage ng restaurant. Tapos kapag may mga nagme-message dun sa Sydney Seafoods and Restaurant, siya po yung sumasagot doon. Ayan. So, and then ini-inform na lang niya ako. Kaya kahapon, sabi niya, Sir, ilang beses nang galing dito, sabi. Gusto raw kayong talaga. So sabi ko, sige, basta umaga. Yun. Sabi niyo 7. Kaya ako yung na-late dahil okay lang. Dumaan pa po ako sa may libing po. Alam niyo naman yung barangay official. Ako po kasi yung barangay captain dito. Opo. Nasabi din po. Opo. Ay, nakita ko ata, napanood ko ata sa vlog. Vlog, opo. So, nakita ko rin kayo sa personal. Opo. And so, ilan po yung plano nyo, Sir? Mag-start muna ako sa 192. Opo. 92 heads. Opo. Kasi set po yung Oo, set cages at saka RTL. Oo, pag-aaralan ko muna yung yung sa RTL kasi sa broiler po ako sa 45 days. Pero sa Dubai dati. Nag-resign pero gusto kong mag-RTL. Mahirap kasi yung sa 45 days. Ibig yung sabihin, Sir, ang gamay nyo, broiler. 40 PM. So, kagaya ko rin, 12 years akong nag-alaga ng broiler. Yan. So, sigurado ako, halos walang pagkakaiba to. Si broiler lang kasi, di ba, patabaing manok. Ayun. At tayo naman may sukat. At least alam nyo na. And then, nung nasabi yung Dubai kayo, na-curious lang ako. So, sa Dubai, may farm din ng broiler? Opo. Yung talaga, covered yung hindi siya open. Yung tunnel vent? Tunnel ventilation. CCS? Oo. Controlled Climate System? Yan po. Ganon sa Dubai? Opo, ganon. Okay. So, Kasi ang Dubai, dating disyerto rin, di ba? Disyerto din po doon. Disyerto rin. Pero mainit. Mainit talaga. Pero sa loob? Pag ganitong mga ganito na hindi pa summer, opo, kaya naman i-control, pero yung talaga yung tag-init na talaga, July, August, mahirapan din i-control. Pati yung makina? Hindi niya kayang pababain din yung maabot din ng 33, 34, sa loob, talagang Anong ginagawa niyong remedy doon? Kasi ang ginagamit namin doon yung cooling pads. Cooling pads? Saka yung tubig. Pero wala. Kahit lagyan ng ice, talagang hindi niya kaya sa sobrang init din. Imagine So, dagdag kaalaman to mula mismo kay Sir na ito palang kahit na tunnel vent pala. Kasi kapag sinabi pong tunnel vent or yung CCS, Controlled Climate System. So, ang ibig sabihin po nun ay nakokontrol po yung climate dun sa loob. Kaya lang, base sa sinabi ni Sir Juanito, kahit na CCS pala na poultry house type, ay hindi rin kayang bumibigay din sa sobra talagang init. Siya humid po, sa humidity. Ilang years kayo, Sir, sa Dubai? 22 po. 22 years. Mula nung dumating kayo doon, sa broiler kayo? Bago kayo nagpunta doon, may experience kayo? Wala. Bale, labor. Tapos after 2 years, nag-supervisor ako hanggang sa umuwi ako. So, magaling kayong Hindi na. Magaling kayo sa pag-operate ng makina. And then sa panel board. Oo, panel board and then
Alam nyo na yung, gamay nyo yung, pag tinignan nyo yung manok, alam nyo na yung mga timbang nila, sigurado. Oo, Diba? yung siyempre, parang Oo. na. Kasi 22 years. Oo. Ayan. So, actually, yun yung advantage nyo ngayon dito. Pero parang back to zero ako kasi RTL, hindi ko pa, Kaya magdidepende na lang po ako sa inyo kung ano yung mga usually na ginagamit nyo. Opo, sige po. Yung mga vitamins. Pero yung mga basic na sa pag-aalaga, sigurado ako alam nyo okay naman naman na siguro yon. So, hindi na kayo mahihirapan. Tanong-tanong na lang po ako kasi Tanong lang po kayo. Ganun naman po talaga. Yung mga kumbaga sa may after sales naman tayo kapag may mga gusto kayong itanong, ganyan. Basta lang po kayo, kung hindi ko masagot yung tawag nyo, i-text nyo lang. Mababasa at mababasa ko po yan. Nag-text na rin po ako sa inyo pero yung computer. Ay, dun sa sa Messenger. Opo. Ngayon po ang mas mabilis dito sa cellphone number ko, text po or hindi ko pa po alam yung cellphone number niya. Kukunin ko na lang po mamaya. Ibibigay Bali, yung kasama ko rin po na umuwi, pero part siya ng Bani. Kung Bani. baka Kasama nyo rin makahabol sa Dubai. Kasama ko rin po siya Okay na trabaho. Opo. So baka makahabol din siya ng July 20. Piniprepare lang yung housing. Opo, sige lang po. Pag Yan. Kaya sabi ko, pupunta ako ngayon dito para makausap po kayo. Opo. May housing na po kayo? Oo, pero temporary housing kasi hindi ko pagamay yung yung... Parang lang muna, yung sa salita sa Pangasinan, patakba. Parang kawayan lang, kawayan para lang. Okay lang. Kasi pag success naman, pwede naman kasya doon mga 1,000 siguro. Pero sa pag-aaralan ko lang ngayon yung market. Oo, number one po yung market. Mamaya mahirapan ako doon, so start muna ako sa 192. Tama lang naman yun para kayo mismo yung ma-establish nyo muna yung market. So ganun lang yung ginawa ko. Nanonood lang ako sa mga vlog ninyo, yung mga Opo. So yun lang muna ang ginawa ko. Temporary. Opo. Kaya naman siguro mga 2 cycle, 1 cycle. Opo. Pero babalik pa kayo? Di na ho. Hindi na. Kailan pa kayo dumating? 2 months na po ako dito. Ano po yung pagbakasyon nyo rito sa Pilipinas nung andun kayo sa Dubai? Paano yung schedule nyo? Yearly. Tapos isang buwan. Tapos isang balik buwan. ulit. So, yung sir, yung curious lang talaga ako yung inaalagaan yung broiler sa Dubai. Syempre ang nagko-consume nun sa Dubai. Kanino yung company? Sa gobyerno ng Dubai? Opo. Or parang private din ng mga negosyante? Semi-private po. May parang partnership Oo, partnership po siya. Okay. Tapos may dressing plant na rin dun siguro. Opo. Dun, Hatchery. okay. So parang ang itlog galing sa Germany. so ini-import yung itlog na parent stock o yung yung broiler ng inaalagaan nyo, pangkatay? Opo, yung pangkatay na rin po yon. Pero yung itlog galing sa Germany, tapos sa hatchery. Okay. Diretso na. Kasi meron yung sir, yung possible din na yung itlog manggagaling sa Germany. Pag pinapisa yun yung magiging breeder. Tapos pag nangitlog yun yung alaga nyo. So direct yun yung direct na yun. Okay. So itlog yun ng F1. F1 na itlog na kapag pumisa, yun na yung aalagaan nyo ng 30 days or 28 days. And then yun na yung kakatayin sa hatchery. Diretso na yun. Ayun. So lahat except yung sa breeding, andun na sa may mga facility na kayo. Meron. From growing to slaughter. Ayan. Tapos hanggang sa delivery ganyan. Yun na yun. So malaki rin. Ilang capacity yan, sir? Yung sa akin naman, yung sa farm na hinahawakan ko, nasa 150,000. Yung hawak nyo? Yung isang farm. Oo. Tapos every farm, mga ganon din. So mga ilang farm yun? 13 farm. So 13 farm, kung 10, di 1.5 million na yan. Mga ganon. Di ba? So 1,950, 1.950 mga ganon po. million yung capacity. Tapos yung 13 farm, iba-iba yung manager. Hindi, isa yung manager. Isa lang. Iba-iba yung supervisor. Kayo supervisor po Opo, kayo. opo. Wow, So maraming Pilipino rin doon.
Marami rin po. Marami, ano? Pero pabawas na rin ng ano. Dahil yung iba, nag-uuwi na gusto rin. na rin mag-for good. Oo, gano'n. Dahil matagal na rin eh, ano? Para, kami rin yung mga ano, dati na rin mga Pilipino doon. So, nung iba, sawa na rin. Sawa na. Ilan po ang ano, anak nyo? Dalawa po. Dalawa, tapos malalaki na rin. Tapos na sila sa school. So, ano sir, masasabi natin na yung pinangpalaki nyo sa kanila talagang ano, katas ng Dubai. Katas ng Dubai. I-share nyo nga sir yung ano, since OFW kayo for 22 years, pwede ba tayong mag-share yung bilang isang OFW na yung typical na yung nalalayo sa pamilya, gaano kahirap? Sa umpisa po talaga. Sa umpisa, lalo mahirap. na yung first year nyo. Tapos masasanay kasi yung sa company namin, marami kaming mga Pilipino doon. Tapos noon pa, hindi pa ano yung internet dati. Tapos telepono lang yung tawag namin. Tapos yung phone booth ginagamit namin doon. Tapos doon sa... Hinuhulugan pa? O yung card? Yung card na. Tapos doon sa barracks namin, mayroon din kaming TFC doon. So doon na lang kami nanonood. Tuwing hapon, doon kami, kumpul-kumpulan kami. Kasi marami pang mga Pilipino dati. Tapos nung mayroon ng internet, mga ganyan, medyo nababawasan gumagaan na rin. Pero nung yung mga siguro mga unang 5 taon ninyo, mahirap po kasi. Lalo na malilit yung bata. Yung malilit pa sila, hindi pa nag-aaral. So ang hirap. Lalo na pag yung nagbakasyon kayo, mas mahirap yung pabalik uli. At yung aalis ka na, di ba? Tapos yung nararamdaman mo na yung iiwan mo na naman sila. Parang ayaw mo nang umalis. Kung pwede lang, parang gano'n, ano? Pero siyempre, ganun po talaga pag may pamilya na. Talagang may isip talaga na aalis talaga. Ano nga, kahit pa paano, naramdaman ko rin yan. Naramdaman namin yan kasi noon, may stepfather kami, seaman. Dati-rati, nung mga unang taon, yung typical na ihahatid. Pero nung mga pangalawa, pangatlo, ayaw na niyang magpahatid. Parang ako. Ang gusto niya, nagbabas na lang siya. Ganun din so, ako. from Dagupan, malapit lang naman yung bus station sa amin, siguro mga 3 kilometers. Hatid namin siyang ganon. Pagsakay niya ng bus, hindi na yan lilingon. Ganun din wala nang pansinan. Hindi na siya, maski yung batiin mong ganon, ayaw na niyang tumingin. Hanggang sa mga susunod na taon, hindi na siya magpapatid. Alis na siya ng madaling araw sa bahay. Paggising namin, wala na siya. So yung mga ganon. Ngayon, nung medyo lumaki na rin kami, doon ko na-realize na ang hirap nga pala talaga. Mahirap po talaga yung sitwasyon. Kasi kahit na gusto mong umuwi, na hindi tulad dito na gusto mong pumunta sa kabila na pwede. Doon, hindi basta-basta uuwi. So, emergency, ganyan, hindi rin basta-basta. Kaya marami tayong mga OFW na talagang nagtsatsaga lang, nagtitiis at tumatiming na kapag kaya na nilang ay talagang magpo-for good na rin sila. Tama. Yan. So, talagang nag-decide na rin kayo na mag-for good na. Kasi tapos na kasi yung dalawang Nagtatrabaho na ba sila? Yung isa po, sa architecture po kasi siya. Tapos yung isa, gagraduate siya ngayong itong June or July. Anong course naman? IT. IT. Dalawa lalaki. Yung panganay nyo, architecture? Nasa pa lang siya, tawag nun, apprentice. Apprentice. After ng apprentice, na siya ma'am? Magbo-board na? Magbo-board na, magtitik na ng board, Ayun. So, yan si Sir Juanito, isang OFW na nakapagtapos ng architecture at saka IT. Dalawa po yung anak nila. Ayan. So, andyan si ma'am. Mahihain lang kasi. Ma'am, gaano kahirap ang yung asawa ng isang OFW na 22 years yung nasa abroad? Mahirap Makikita yan sa YouTube.
Mahirap daw talaga, sabi ni ma'am. Oo. Ayan. Pero at least kinaya naman, ano. Nandito na kayo ngayon. At ano. Basta ang masasabi ko lang sa mga ano, gaya ng sinasabi ko rin palagi sa mga vlog natin. Basta number 1, establish natin yung market. Kung saan natin ibebenta yung itlog. Ayan. Kapag na-establish natin yan, yung mga pag-aalaga, ganyan, madali na lang po kasi yan eh. Ayan. Hindi naman alagain kasi masyado yung RTL na yan, Opo. hindi tulad ng broiler. At saka ano sir, mas matibay po siya sa init at lamig. Oo. Hindi kagaya ni broiler, di ba? Saka ano, complete vaccine na siya. Opo, kompleto. Yun na. ang ayaw ko sa ano sa broiler, sa 45. Magbabaksin ka pa. Ganyan. Magbabaksin. Yun, ready na yun. Opo, ready na. Bakunado na po. Bakunado na. So ang mangyayari sir, ang uunahin nating i-deliver para ano, yung cages. And then cages yung na. ano, yung para ready na si cages pag dumating si RTL. Okay lang. Kasi malapit lang naman yung Asinggan. Sa Alcala po. Ay, sa Alcala nyo ilalagay. Kasi nagpatayo kami ng ano, maliit na farmhouse doon Okay. sa bukid. Oo. So, doon Sinong na lang. taga Alcala? Siya po. Si ma'am. Oo. Sa Bayambang lang kami, ma'am. Malapit lang. Yung isang anong apelyido nila? Hunyo. Shout out kay kay Councilor Boying Hunyo ng Bayambang. Yan, ang mother ko po yung taga Bayambang. Kamurungan. Ayan. Marami pong Hunyo, ma'am. Kaya mahirap nilang talunin si Councilor Boying eh. Halos kamag-anak niya lahat eh. Yung mga supervisor ko sa farm, Hunyo Valdez. Opo. Ayan. So, ano rin. Sa Bayambang kami. So, may farm po doon sa Bayambang? Opo, andun po yung 30,000 capacity ko na ano, Yun na sa July? paitlugan. Yung paitlugan lang po. Paitlugan lang. Naka-separate po kasi yung ano, tama. yung growing house natin sa ano, layer house. For biosecurity. Yes po. Opo. Hirap kasi Ayan. yan. So, ano. Ayan. Bali, yung kasama ko din, hinihintay lang din ako na ano, so kausap ko siya kanina Opo. sa Bani. Sasabay na rin po siya sa July 20. Tapos yung isa din po na kasama ko din na ano, hinihintay lang din naman ako na magsimula tapos gagayahin daw yung sa akin pero dito rin siya. Opo.